Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Tagilid na. Nako. Ang kamera. Ayan mga kababayan, grabe to. Kung Kiko Barsaga sisibakin. Yan mga kababayan, patungkol po dyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon na sa araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So simulan po natin dito kaya Congressman Kiko Barsaga mga kababayan. Ito po ang balita no. Sa Abante News Online. Sisibakin na ba? Nagtatanong po mga kababayan Kiko Barsaga bibigat parusa kung hindi aalisin mga kwestiong post. Ayan, posible umanong maharap sa mas mabigat na parusa ang nasuspending si Cavite Representative Francisco Barsaga kung hindi nito aalisin mga kababayan ang mga kwestiong social media post. Ayon kay House Committee on Ethics and Privileges Chairperson at Purpose Representative JC Abalos. Ayan mga kababayan. No? So ano po ba ang implication nito? Actually nangyayari naman talaga ito sa totoong buhay. No? Itong mga ganitong parusa. Like for example yung mga vloggers, di ba? Kapag hindi po nagugustuhan, okay? Pag hindi po nagugustuhan ng administrasyong ito, ang kanilang mga post, mga kababayan, no? Lalo na po sa Facebook, di ba? Marami na pong Duterte supporters na nagbablog mga kababayan ang na take down no yung kanilang mga page. Ganun din po ang gusto nilang gawin dito kapag hindi po no. Pag hindi po tinanggal ni Congressman Kiko Barsaga ang kanyang mga post sa social media, parang hindi nila iti-take down si Kiko Barsaga sa social media, but iti-take down po nila si Kiko Barsaga dyan po sa House of Representatives, no? Nabatay ka lang, hindi naman kayo ang bumoto dyan. Diba? Dapat kung sino po, kung taong bayan po ang bumoto, dapat taong bayan din po ang magtanggal dyan, di ba? Hindi po kung sinong herodes dyan sa House of Representatives. Diba? Kung sisibakin po ninyo si Congressman Kiko Barsaga, hindi po ito magiging maganda no? Ngayon nga, hindi naging maganda ang pagtanggap ng taong bayan sa pagsuspindi ninyo kay Congressman Barsaga, di ba? Kasi sabi nga ng iba, sa panahon ngayon, you are allowed na magnakaw. Okay? Pinapayagan ang magnakaw, huwag ka lang magsalita. Di ba? Hindi pinapayagan ang malayang pananalita, pagsasalita, pagpapahayag, okay? Pero pinapayagan po ang malayang pagnanakaw. Kung sino patuloy mga kababayan ang parang lumalaban sa korupsyon, siya patuloy itong pinaparusahan, no? Like for example, Vice President Sara Duterte, Kiko Barsaga, Congressman Senator Rodante Marcoleta, di ba? Nung nandiyan pa po siya sa House of Representatives, pinarusahan nyo, grabe kayo. Akala ko ba anti-corruption ang administrasyong ito, pero bakit ganito po? No? Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, sila pa itong napaparusahan. Try ko po. Anyway, sa ibang balita naman mga kababayan, bago po natin i-play yung video, nako po, eto President Bongbong Marcos Jr. Base pay ng military and uniform personnel itataas ni PBBM. Ayan no. Bilang pagkilala sa hindi matawarang serbisyo ng militar at pulisya, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang pagtaas ng base pay ng lahat ng military and at uniform personnel. Ayan na. Sabi dito, di matatawarang serbisyo. Ano po ba yung serbisyong sinasabi? Yung po bang pagtatanggol sa Malacanang para hindi makapasok yung mga rayilista? Ano? O biglang tinaasan mga kababayan. So, diba kasi nagkakaroon na rin tayo ngayon ng yung military, di ba? Yung mga retired natin, medyo ah, nagkumikilos na rin, nagsasalita na rin against the government, the administration dito po sa pang-korupsyon, no? So, yan, siguro ko pampalubag loob ito ni President Bongbong Marcos Jr. Magpapasko na rin no? Magpapasko na rin, mga kauban, pamasko siguro to, ni President Bongbong Marcos Jr. Ha? Sa inyo po, sa mga nanonood ngayon, ano po ba ang take niyo dito? Kasi ang lumaas sa akin po, parang pampalubag loob, parang suhol sa kanilang ginawang pagtatanggol kay President Bongbong Marcos Jr. Anyway mga kabayan, ito pasadahan po natin ang video ito na kung saan, ito naman, Vice President Sara Duterte. Ano to? Teka lang, ito po ang caption dito sa Pinas News Portal. Basahin ko lang po sa inyo. Grabe to, nasyak kapapasok lang. Breaking news, just now, suspendido na. Sino kaya itong suspendido na? Ito, pakinggan po natin to mga kabayan. Ang reaction, opinion, itong post ni Dare to Ask. Tatanong lang naman kay Congressman Barsaga. Sabi niya, Congress Miao Barsaga, pupunta ba kayo sa Supreme Court? Are you going to the Supreme Court? Tapos ito, pinaliwanag niya yung pangyayari na hindi nasunod yung rules ng Ethics Committee. Parang yung nangyari kay BP Sara na impeachment case na naisampa, hindi nila sinunod yung rules. Kaya nagpunta si BP Sara sa Supreme Court, kaya yun, ay basura. Kaya ito, meron bang gagawing aksyon si Congressman Barsaga na idulog sa Supreme Court itong suspension niya for not following the rules itong Kamara? The committee report was only given on the same day, that same afternoon, to the members of the House according to Congressman Leandro Ligarda Libeste. Then, vote right away. Yun. Napanood ko rin yan, yung si Congressman Libeste na dinidepensahan niya si Congressman Barsaga. Hindi siya perfect, sabi niya. Kaya lang, bakit ganito ang nangyari? Para bang okay lang sa iyo yung kasama natin na mayroong aligasyon sa pagnanakaw. Tapos ito lang, nagpo-post lang sa social media, paparusahan ninyo, my vote is no. Grabe. May pag-asa pa tayo sa mga Gen Z congressman ito. Meron pang isang kongresista, Congressman Suntay. Bali, 5 lang ata ang bumoto ng no. All others is yes. Para masuspend si Congressman Barsaga. So, ibinigay. Parang February 5, 2025 na impeachment. Tinawag mga kongresista. Pirma. Yun. Makyat ang impeachment. Ito, ganyan din. Inapura. Ito, halik kayo. Usually daw, kakaunti ang nag-attend sa plenary. Kaya lang, nung kahapon, halos nandiyan lahat. They don't have enough time to read, but did not violate the rules. Two trials. It seems that it was done easy, like the impeachment of
VP Sara, same day. Then, killed kayo ng mic, pinatayan ng microphone. Si Congressman Barsaga habang nagpapaliwanag. But really, can all those who voted yes for the suspension, nabasa nila at na-review yung Alam niyo mga kabayan, klarong-klaro po ang galawan dito sa House of Representatives, no? Talagang ayaw po nila na nababanggit si President Bongbong Marcos Jr. in any allegations, ha? Kasi biruin nyo, yung ipinaglalaban po dito, kaya nga po na ethics complaint itong si di ba? Si Congressman Kiko Barsaga dahil po sa mga post niya against the administration. Ngayon, napaghalataan po sila nung pinatayan po nila ng microphone, di ba? Si Congressman Kiko Barsaga wherein nabanggit lang po yung pangalan ni President Bongbong Marcos Jr. No? Pagkatapos nun ay pinatay na po nila. So meaning napaghahalatan lang po kung sino talagang pinoprotektahan ng House of Representatives, mga kabayan. Eh kung hindi pala binanggit ni ni Congressman Kiko Barsaga, di sana matatapos po yung kanyang speech, di ba? Kaso sa una pa lang binanggit niya na, no? Kaya alam naman po natin si Congressman Kiko Barsaga, masyado po itong prangkang tao ito, mga kabayan. Kung ano pong nasa isip niya, ganun isasabihin niya talaga eh. As long as iniisip niya na tama po siya, mga kabayan. committee report on the same day? And is it also in the rules? First offense, suspension immediately? Was there a grave abuse? Ito na, ito na yung klase ng Congress tayo. Parehas yung ginawa doon sa impeachment ni Sara, ganito rin. Imposibleng mabasa nila yung committee report. Kasi ang Ethics Committee nag-recommend, nag-deliberate sa Ethics Committee, suspend. So nung pinatawag yung plenary, yan saka lang ibinigay yung committee report. Talagang, to me, inakura. Kaya, tama itong tanong ni Dare to us, plano mo ba magpunta sa Supreme Court? May labang ka doon. So, tingnan natin. In the following days, wala pa namang ang mga comment lang ni Kiko Barsaga, Kong Barsaga, sabi niya na ipagpatuloy ko lang aking laban. At nakakatuwa nga yung pagdepensa ni Congressman Leandro Libesti sa kanya. Magbasa lang ako sa mga comments So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po. Kasi talaga no, nakakatuwa po kung lahat po ng Gen Z congressman ay kakampi. Kasi yung iba bayaran rin po no, mga kabayan. Sabi nga kanina, di ba? Bago sila nag-start ng may nag-meeting pa. At yun, pirma-pirma na. Kaya alam naman po natin mga kabayan, dito mga congressman na ito, bawat pirma ay pera. Diba? Hindi po yan pipirma ng basta-basta kung walang perang involved, mga kabayan, no? Lalo na kung wala naman silang makukuhang kapakinabangan, diba? Anyway, mga kabayan, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.